nangyayari na ho yung ninostra nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Yung kumita dito sa flood control scandal na to, pipilitin ho niyang ibahin ang usapan. Pipilitin ho niyang guluhin ang usapan at yan ho ang nasasaksihan natin ngayong mga panahon na to. Ang ating pag-uusapan ho ngayon sa comment section, sang-ayon ho ba kayo sa gustong mangyari na yan nitong si Blue Ribbon Chairperson Erwin Tulfo? I-comment nyo lang ho dyan sa comment section para magkaalaman na, kasi panigurado, yung mga kasama naman ho natin dito sa PHFT, hindi ho sila sang-ayon dyan sa mga ganyang klaseng kabuktutan na nangyayari dyan sa bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee. Siguro mga kababayan, isa ho yan sa inalmahan nitong si Ping Lacson, kaya ho siya nag-resign bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Hindi ho niya siguro masikmura na bigla na lang magkukonclude na tapos na tayo dito sa flood control, lipat na tayo dyan sa farm to market road. Anak ng Petrang Garapata, bilyon ho ang kinita ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan dyan sa issue ng flood control na yan. Ano ba naman yung 200, 300 o 500 milyon para ipamigay dito sa mga gustong manggulo na to, di ba? Para ipamigay dito sa mga individual na to na mayroong hawak sa bola, para ika nga malaman natin ang buong katotohanan dito sa issue na to. Ano ba naman yung 100, 200, 500 milyon, di ba? Billion ho, trillion ho ang dumugo sa pera ng sambayan ng Pilipino dito sa flood control issue na to. Bantay ho tayo mga kababayan. Balato naman si Erwin. Balato naman dyan. Ito talagang si Erich. Ngayon alam nyo na kung bakit lahat na lang gusto maging senador. Ngayon alam nyo na mga kababayan, maliban sa impluensya, pagka merong ganitong usapan, merong malamang sa malamang merong arigluhan na nangyayari dyan. Di ho natin sinasabing inaareglo itong si Senator Erwin Tulfo. Ang sinasabi natin, malamang sa malamang, ika nga merong posibilidad, pero hindi natin sinasabi si Senator Erwin Tulfo. Baka yung mga nasa taas sa kanya at baka mga nasa taas sa kanya, wala tayong pinapangalanan dito, pero ang ating sigurado dito, trilyon ang ninakaw sa kaban ng sambayanan. Kaya naman kung magpakawala yung mga kumita ng 100, 200, 500 milyon, ano ba naman, di ba, para magulo at malihis ang usapan. From flood control scandal, punta tayo doon sa farm to market road. Atin ho dito mga kababayan, wala namang problema pag-usapan natin yan. Pero ika nga, one at a time kasi magugulong usapan. Tama ho ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to. Papanuurin ho natin mamaya yan. Pero bago yan, unahin na ho natin ito kay Boying Remulla. Boying! Yingbo! Ito na, naku, nawala si Boying. Tatanggalin natin itong si Erich at ipi-play ho natin ito si Bonji. Tanghali sa inyo lahat. At I hope that this will be the first of many great things that we will conduct here. I think the people in the DOJ press will miss me already. Kasi I was always available to the media when I was there, and I intend to do that here. I think the concern for information is very strong among our people. Okay, so questions? Maybe statement, sir, muna na... Ano lang, kanina we had a briefing with the top people here, and they gave me a rundown of what the problems are and how processes flow. And there are many things that we can do to improve the way that the office conducts business. Because it has, I really believe that one overlooked aspect is the proactive aspect that the Ombudsman should be playing in our society. Because the origin of the Ombudsman is it's the protector of the people, and we have to protect public interest all the time. So I think the proactive role has not been used at all in the past. Ang tingin lagi sa Ombudsman, yung magpapakulong ng tao at magtatanggal sa opisina, hindi lang yun ang role ng Ombudsman. It's really, pagka sinabi ni the representative of the people, you try to look at ways to improve the quality of life or tayong mga Pilipino. Okay, ayun na. Sir, Identify yourself, Paraya. Lines Kapanti. Wala tayo mic. Yan. Good afternoon, sir. Lines Kapanti of GMA News Online. Sir, what can we expect in the coming days? Are you filing already charges against those individuals allegedly involved in the flood control scam, and what are the nature of the charges? Process flow yan.
That's why I was oriented this morning. And I will be meeting with the Sandigan Bayan Presiding Justice next week, Monday or Tuesday. Pero ang gusto ko kasing style talaga, when we find the case, we're ready for trial. Hindi pwedeng hindi. Para we can ask for a continuous trial. So there will be no delays in the hearings that we have to conduct, in the trials that we have to conduct. Kasi ang problema nga, minsan through yung kaso, it's been a habit of many litigators to do that. But it stops now. I mean, we really have to act with urgency on every matter that goes before us. One follow-up. Yung recommendations po ng NBI, I understand may recommendations na Yes. graft, Yes. malversation, indirect bribery. Will that be adopted by the Ombudsman and filed before the Sandigan Most of Bayan? them will be adopted. We will look at the way that we want the cases to appear when we find them. So that, kasi ang hinahanap ko rito is the fastest process possible. What crimes to charge. Ang mahalaga lang kasi yung jurisdiction. Sandigan Bayan can actually use a lot of cases now. We will be filing a lot of cases with the Sandigan Bayan in the next few Tapos na days. ho. Tapos na usapan. Maybe in the next few weeks. Hi, sir. Jairo from Rappler, from Joe Prato here. So, sir, yung sa ano po, isa po sa mga naging problema at natanong during the JVC panel was the preservation of evidence Yes. during trial. Ano po Yes. gagawin natin to preserve at palakasin po yung case build-up natin at yung evidence build-up natin? Ang case build-up kasi ng DOJ is different. It's law enforcement. Remember, it's crime committed against ordinary citizens by ordinary citizens. Usually, gano'n ang cases sa DOJ. Dito kasi, you're looking at crimes committed by public officers, and many of them are white-collar crimes. So there are no police reports. So, ang mahalaga dito, magkaroon ng case build-up na maayos. So that, yun nga, you get the necessary affidavits, you get the necessary documents, para po final mo nga, you can actually present your case in a few days. Ganun lang naman yan, open shot cases yan eh. Hindi naman sila mga complicated kung tutuusin. But of course, the flood control might be a little more complicated. But when I have the dialogue with the Sandigan Bayan, we might, I will examine the possibility of coming up with a special division for these flood control cases. Kung kailangan lang, the dialogue will of course be open to ideas that will come from the Sandigan Bayan. Ombudsman Red Mendoza from the Manila Times. Isa rin po sa mga na-mention niyo po yung pagbubukas ng salin. Na-discuss po ba ito during yung... Hindi namin na-discuss yan, pero it's going to be policy. Inahanda lang namin yung mechanics. But next week, baka pwede na. Baka we start releasing this already. Yan ang target natin, Ombudsman. Walang flood control. Farm to market, tsaka tsaka yung, ang tawag dito, yung salin. Yan. Hindi pwede yung issue na ika nga tatamaan yung mga kaibigan mo dyan sa house. Diba? Tagal mo naging congressman, Brad. Oo naman, mas kailangan banatan yung mga senador kaysa sa mga congressman. Yan. The salary, sir? Sabi. As early as next week, sir? As early as next This time, yeah, as early as next week. I will ask them to make available this information. But of course, we need requesting parties to ask for the information. Huwag naman blanket. Baka naman iusap yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. So baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan, may undertaking tayo pag kumukuha tayo. Para naman public interest pa rin. So, starting po nung silence from 2024 or yung yung before the previous ombudsman said na yung muna ilalabas sa silent back, ma-weaponize. Ilalabas po ba yung mga silent po ba from that time until... It's possible. I can look at that possibility. I am open to that. We'll decide. Pero, I don't want to be
I want to open this to the public. I want to open this office to the public. Kasi dapat ito sumbungan ng bayan eh. Diba? Dito dapat ito. Ano sumbungan ng bayan? Sumbungan ni Marcos Jr. Ika nga po para mapabagsak yung mga kalaban. Ikaw naman, sumbungan ng mga kaalyado. Para dun sa mga makakalaban nila sa 2020. Ikaw naman, Ombudsman Boy, para naman tayong yun ang basa ng ating mga kababayan. O ngayon, kung talagang diskumpiyado ka sa sinasabi ko, edi basahin mo yung mga komento dyan sa baba, di ba? Susumbungan bayan. And in fact, one of the campaigns we will launch will be crowdsourcing of information for lifestyle checks. Kasi ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle checks. We will open the line for that. So, kasi ang kapitbahay naman na pwede magsabi kung anong buhay ng gusto mong pag-aralan eh. Yun ang ating bubusan dito. Sir, good afternoon. Joseph Marcos and Jeremy Simon. Sir, I'd like to stay on first Salian. Because there's a circular that says in terms of availability ng filed Salians 10 days after and then years after it was filed. So if you count 10 years back, we can go as far as maybe 2016. My question is, are you also willing to divulge? Why not? Why not? Again, public information na nga yan eh, hinahanap natin eh. When we talk about transparency, let's go all the way. All the way. Just to be very specific, sir, ex-President Duterte's Salian you're willing to divulge? Lahat dyan. Pati kami. Kasama kami dyan. And PBBM, Oo, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President? Ano lang may re-redactan tayo, siyempre may mga privacy matters na ating. Yung pagdating kay Boying, may re-redact tayo dyan, okay? Pero pagdating sa mga Duterte, all the way yan. All the way yan. Siyempre, kasama sila dyan. Ano lang yung sa mga kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez, kay Elizalde kay Boying Remulla, may re-redact tayo dyan, okay? May re-redact tayo. Pero pagkakalaban sa politika, all out yan. Salin, basta natin yan. Sir, since it's also policy now, can you outline first, kung paano yung magiging process of accessing Salians? Because Wala pa. Yun nga yung process na, kaya hindi ko pa mabuksan, kasi yung process mismo, i-refine namin ng team, tsaka with advice also from the old-timers on how it can be done properly. Pero the intent is there, and I want to do it as soon as possible. Sir, sorry, I have a second batch of questions focusing on the flood control projects. Oh. All right, so of course the public is interested kung sino yung mapapakulong. But right now you have 3 referrals from DPWH and then 2 from FOA, and then 1 complaint from the DPWH with regard to the ICC. Wala tayong recommendation sa House of Representatives, mga taga DPWH at mga kawalang, ganon? Kajululan na naman yan eh. Sir, wala. Ang referral po kayo ng 2 COA report, isang ICC, and then, ICI. Tsaka DPWH. Yes, sir. So, Yes, sir. My first question on that aspect, sir, is that it was filed September 11, the first complaint, sir, by the DPWH. Can you have an update whether there was counter affidavits already? And Ano pa yan, they're already doing the preliminary investigation. Ginagawa na yata. I was told by the then acting ombudsman that they were already on the cases. when can a complaint be ripe for resolution, sir? Siyempre yun nga sinasabi ko ngayon case build up para sa PI para ma-resolve yan at meron ka talagang kasong ihahanda mo, ilalagay mo sa korte. Dapat ready for trial. That's where this case is ripe for resolution. Yun ang akin, that's the standard I want to set. We have really the standard where once we find the case, we can age the cases. Pwede natin i-age na pag tumagal na a certain amount of time, sobrang tagal na yan. Ang gusto natin mangyari dito. Ano ito This is such an urgent matter to be resolved and we will do it as soon as possible. And in the DOJ, our deadline was always yesterday. That's how we work there. Sir, just one clarification. You're planning or you're exploring the possibility of establishing a special division here, and then No. I will ask the permission, or I will ask the Sandigan Bayan. And of course, the Supreme Court will have to be
will have a hand in it if we will need a special division to try some cases. In the... Ito sa legal matter. yes, okay. Para mas streamline, sir. Para mas streamline. Yeah. And then dire-diretso ang hearing. Yes. Yes. Okay, sir. Thank you for your time, sir. More questions? Oh. Then, Ambulabay ng Yukayo Manggi. Maliban doon sa binanggit nyo, sir, na flood control, ano ba yung priority na tututukan ng ombudsman? Yung lifestyle check. Lifestyle check. Forfeitures. Oo. Sino unahin nating lifestyle check? Yung anak ng mga ng mga congressman? O baka mga Duterte lang ilang lifestyle check natin, ha? Kaya let's give life to the law. Kasi yung mga law maraming nakalimutan. Kailangan. Kamitin natin. Brad, law ka lang ng law. Darating ang panahon, ikaw naman ang hahabulin ng law. Batas. Kasi ano nga I want crowdsourced information that we will validate. Para mas mabilis ang takbo ng lahat. Ay laray na sa tapat lang. Makukuha mo yung titulo. SEC is just one click away. Marami kang mag-validate the information agad. That's what I want to happen. And kanina, ang pinag-uusapan namin kanina, tinatanong ko yung state ng digital technology dito, tsaka yung digital knowledge, kasi ang mga crimes ngayon, cyber warrant na lang ang kailangan mo. Ang telepono will contain all the information. Kahit burado yan, nasa cloud yan. Hindi mo pwedeng burahin ang basta-basta. So, the telephones will contain all the information that you will need. Tama yan, yung mga buradong larawan ng mga anak ng mga congressman na talaga namang kitang-kita ang kanilang mga napakayayamang pamumuhay nasa cloud yan, di ba? O yung mga siguro yung mga resibo ng mga jet nitong si mga eroplano nitong si Eddie Jaldico, nitong si Martin Romualdez, siguro nasa cloud din yung mga yan. Kaya kailangan talaga natin yung digital awareness ng mga nagtatrabaho dyan sa ombudsman. Kailangan natin yan, okay? Kasi walang paper trail yun, paano ba yan? Paano ba natin gagamitin yung ang digital knowledge na yan doon sa mga Rimowa na maleta na merong tagpo 45 million na laman na dinideliver daw di umano kay Zaldico dito kay Martin Romualdez. Ang kailangan natin doon, alam ko na, yan si Master Sergeant Orly Gutesa. Kailangan natin siyang ipakulong para hindi madawit ang pangalan ng mga kaibigan nitong si Boying at nitong si Martin Romualdez. Yan. To file cases. Yan, mga kailangan ng mga new things that have to be done here. Well, it's about time that we just started doing it. Last lang, sir, para sa akin. Matitiyak ba ng publiko na katulad ng ginagawa niyo ng kayong sekretary ng DOJ, open sa media, open sa public para at least kahit papaano? Ako, I always give importance to the media. I am a member of the media. I still have a Saturday program on radio. I've been doing it religiously for the last 10 years. Yun ang ginagawa ko. But I started way back in 2005. Naging regular radio person na ako. Kaya sa akin ang relationship with media should be good. Should be good. At saka I have respect for people in media. Ang ayoko lang minsan, pag tinututukan ka ng camera ng galing sa mukha mo. Ano yan eh? Okay na yan, hindi dapat gano'n, di ba? Basta hindi kayo maubuso ng story rito. There will be stories that for you to tell because as long as the facts keep coming and the officers move to act on these cases. Pero yung the other side of it, yung proactive, I think that we'll be establishing a public interest office here. Public interest office na para sa complaints about all agencies. Lahat ng reklamo pwede natin i-process yan, titignan natin. So we can, tsaka yung establishment, again, of resident ombudsman o sa ibang mga government agencies. I think a lot of agencies will need to have it reinstated. Kasi walang nagre-remind sa ating mga kaibigan na they're already violating the law. Example sa inyo, contractors. Diba? Parang wala na eh. Hindi na masyadong na-implement eh. Wala nang communication. I know that it's not working anymore. So we will establish that. Last na po on my end. Well, you said mention po na lalabas po ang SALN from the president down to everyone in government. Basta na yan ang ano natin dyan, titignan ko lang ang national security implications.
We have to be careful lang. Kasi baka mamaya, pag piyestahan nyo sabihin, hindi, ayaw ilabas, hindi. There are things that you have to keep secret for national security purposes. Yung mga ganun bagay, I'm sure that you're aware of that. Pero besides that, transparent times na lang. Is the President, nag-usap ako kay ni President BBM regarding possible na paglabas ng mga salin, and is he okay with it po ba? Hindi pa kami nag-uusap tungkol dyan. He gave me a free hand to do what I have to do to fix the mess we're in. Gyro. Sir, last clarificatory questions lang. Yung sa SALN, sir, kasi memorandum po yung 2020. So, will you be issuing a new memorandum? Yes, that's what we have to prepare. Kaya nga yung guidelines niya, yung parameters niya, have to be spelled out. Tsaka yung undertaking din ng requesting party na... Yung steps po, sir. Tsaka, unang-una, dapat hindi mo recognize yan. Diba? We have to respect people also. Huwag naman na, yung information, gagamitin natin sa hindi maganda. Diba? Tapos sir, yun sa lifestyle checks, kasi usually it's under the FIO, the Field Investigation Office. So you will be asking the FIO to conduct... We will ask them to conduct specific things gathered from crowdsourced information. Kaya tingnan natin kung gaano ka ganda ang lalabas kung the citizens themselves report para maano natin yan, ma-validate natin information and hindi kailangan maghagis. Pambihira, mayroong intelligence and confidential tapos iaasa sa crowdsourcing. Ano naman to kuha, nasa na yung pera ng sambayan ng Pilipino. Ito na ho mga kababayan, paulit-ulit na lang sinasabi nitong si Boying. Lipat na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Buti pa to, ito talaga solido to eh. O Sen, Pag nag-request sila, ano ginagawa nila? Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo ito. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. yan. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Nako po. Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ilang. Ayaw naman nilang humarap. Ngayon Sen, parang to-market na daw ho tayo eh. Tapos na daw, magkukonclude na daw yung flood control eh. Ang dami pang hindi nakausap dyan sa issue na yan. Hindi pa natin narinig si Saldico. Hindi pa natin narinig yung abogado kung talaga nga bang hindi niya pinirmahan yung yung affidavit nitong si Master Sergeant Orly Cortez. Ito, wala na yun. Ika nga, kung tawagin ho nila yan sa si moat na yan. Sa salita ng mga abogado nitong si kagaya ni Senator Rodante Marcoleta, wala nang kwenta yan kasi nag-oath na siya eh. Pero maibigay lang natin ang hilig nitong mga na to, kumukontra, sinasabing na pwedeng kasuhan ng perjury itong si Master Sergeant Orly Gutesa, di ba? O, sino pa? Di pa natin nakausap si Stella Quinto. Di pa natin nakausap yung si Martin Romualdez. Di ba ang angas-angas niya, sinasabi niya, dadalo daw siya, magpapaliwanag daw siya. Ano ang veteran karapata? Tapos pupokus tayo sa Farm to Market Road. Ano kasuputan yun? Di ba? Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi Alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Yan. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba?
Please, let Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. Correct. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga Pagkatapos umalis. sasagot siya sa Twitter. Oo. Tama ba Yan yun? ang problema. Parang kilala ko yun, si Boy Twitter, si Ping Lacson. Hoy Ping, sagot ka kasi ng sagot sa ano eh. Dinadaan mo sa kasuputan mo sa Twitter eh. Ano naman to ko? Magsagutan kayo sa plenaryo nitong aming Senador Dante Marcoleta para tapos ang usapan. Anak ng toko, ano eh, napakaduwag mo eh. Tatago ka sa Twitter account mo eh. Palibasa itong si Sendante eh, boomer to, hindi marunong mag-social media to eh. Yan, magsasalita siya dyan sa saganang mamamayan. Pero yung tipo, sasagutin nga niya sa Twitter, di marunong yan. Maka 33 time pa nga cellphone yan eh. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagiso nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Yan, Kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. Oo, hindi ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako, Nandun na yun eh. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Kasi yung lumang corporation code, batas pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging presidente pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Taon-taon yan. Alam mo yung MCLE? Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong mga batas eh. May nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend. jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director? May independent director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Kailangan, siya ba yung may-ari? ano ang role at saka katangian niya? Una, wala kang financial interest dyan. Sa kumpanya? Sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang ganun. Pero sa mga sweldo yan, Sen? Siguro yung lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimayari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management.
At wala kang relative sa mga major shareholder, mga Wala shareholders. kang kamag-anak Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng parang department. tagabantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka na, ho. merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oo. Dahil si Mrs. naman teacher kasi. Opo, O maring May kakayahan naman, may ano bang kaalaman. requirements na ganyan? Opo. Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... So, pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Pwede, oo. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang Yan, pinakamalaking opo. bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay, Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Magdeposito. Magdeposito ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Hindi, lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yun? Bakit pinipilit nila, May ang kinukunik asawa lang eh. ni Senator Marcoleta, director. Oo. Etong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya eh. Eh, ganito. Merong ganyan yan. So, binura yung ganyan. yung salitang Meron independent. siyang controlling ano dyan. Saka naman nakakitang maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin nyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Oo. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses no. Kahit pa presidente ka ng Kaya walang IBP. nasasabi. Tingnan mo lahat pwede nilang ipukul sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Sabi, alam ba lahat ng nakikinig ngayon? Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa? Pinakamalaking isda. Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sinasabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilis hanggang sa nahinto na nga eh. Pinakamabuti yan magpa-hospital po sila. Ha? Kasi wala na kayo kailangan puntahan. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ng